Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kung sino pa ang itinuring mong kanlungan, sila pa minsan ang magiging dahilan ng pinakamalalim mong sugat. Papa Dudut, ako po si Erica, 18 taong gulang. Sa ngayon ay nandito ako sa Maynila, nagtatrabaho at pilit na itinataguyod ang sarili ko. Pero bago ako napunta sa magulong lungsod na ito, ay may isang buhay kami noon na hindi ko makakalimutan. Isang buhay na puno ng kapayapaan na sa isang iglap lang ay bigla na lang naglaho na parang bula. Lumaki ako sa isang pamilyang masasabi kong komportable. Hindi kami mayaman na may sariling mansyon, pero hindi rin naman kami nagigising sa umaga na nag-aalala kung may kakainin ba kami o wala. Ang tatay ko kasi noon ay isang chaplain sa 3 malalaking ospital sa Quezon City. Kilala siya, ginagalang at talagang subsob sa trabaho para sa amin. Kahit medyo may katandaan na si Papa noon ay hindi mo kakikitaan ang pagod. Masipag siya dahil lang palagi niyang sinasabi sa amin ay basta nag-aaral kayo ng mabuti ay gagawin ko ang lahat para maibigay ko ang pangangailangan niyo. At totoo naman, maayos kaming nakakapag-aral sa pribadong paaralan. Nakakakain kami ng masasarap na pagkain at higit sa lahat ay merong kaming isang payapa at masayang tahanan. Walang away, walang ingay ng paniningil ng utang at walang takot sa kung ano ang mangyayari kinabukasan. Para sa isang batang tulad ko noon, ang tingin ko sa buhay ay madali, ligtas at laging may bukas na asahan. Si Mama naman ay nandun lamang sa bahay, inaasikaso kami. Tuwing uwi si Papa galing sa ospital, may nakahandang hapunan. Pagkatapos kumain, magkukwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa buong araw. Ang sarap sa pakiramdam ng ganong klase ng buhay. Walang mabigat na dalahin at ang tanging problema ko lamang noon ay kung paano tatapusin ang mga takdang aralin ko sa paaralan. Pero sabi nga ng marami, ang buhay ng tao ay parang gulong. Ang hindi lang namin napaghandaan ang bilis ng pag-ikot ng gulong sa buhay namin. Hindi lang basta umikot, parang bigla kaming nahulog sa isang malalim na bangin na walang babala. Dumating ang taong 2020, ang panahon kung kailan niyanig ang buong mundo ng pandemya. Sa umpisa, akala namin ay pansamantala lamang ang lahat. Akala po namin ay tulad ng mga nagdaang bagyo o krisis ay lilipas din po ito pagkatapos ng 1 linggo. Pero nagkamali kami. Ang mga ospital na dating pinagtatrabahuhan ni Papa ay naging sentro ng takot at peligro dahil sa banta ng virus at sa edad na rin ng aking ama. Nagkaroon ng mga pagbabago sa pamamahala ng mga ospital. Isa pa dahil sa lockdown ay unti-unting nabawasan ang mga serbisyong pangrelihiyon sa loob ng mga pasilidad. Hanggang sa dumating ang araw na formal nang natigil sa pagtatrabaho si Papa. Sa edad niya ay napakahirap nang maghanap ng bagong mapapasukan, lalo na't sarado ang buong bansa. Ang mga naipon namin na akala namin ay kasya para sa mahabang panahon ay unti-unting natunaw sa mga pang-araw-araw na mga gastusin. Ang mas nagpabigat pa sa sitwasyon ay nabuntis si Mama sa aming bunso at dahil maselan ang kanyang pagbubuntis
At sa takot na rin na mahawahan ng sakit sa labas ay hindi siya pwede magtrabaho o gumawa ng mga mabibigat na bagay. Doon ko unang nakita ang takot sa mga mata ng magulang ko. Si Papa na dating laging diretso ang tingin at puno ng kumpiyansa ay madalas ko nang nakitang nakatulala sa gabi. Nakatingin sa kisame habang hawak ang kanyang calculator. Pilit na pinagkakasya ang baryang natitira sa amin. Nang hindi na namin kayang bayaran ng renta at mga bayarin sa Quezon City, napilitan kaming gumawa ng mabigat na desisyon. Kinausap kami ni Papa at Mama. Mga anak, malumanay pero may panginginig ang boses ni Papa noon. Kailangan nating lumipat ng tirahan. Hindi na natin kaya ang upa dito. Kinausap ko ang tita ninyo sa Muntinlupa. Doon muna tayo pansamantala hanggang sa makabawi tayo. Wala kaming nagawa kundi ang mag-impake. Iniwan namin ang magandang buhay na kinagisna namin. Sa bawat gamit na ipinapasok ko sa kahon, nararamdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang naghihintay sa amin sa Muntinlupa, pero alam kong hindi na ito magiging katulad ng sa dati. Samantalang paglipat namin sa Muntinlupa ang naging unang hakbang namin sa totoong lupit ng kahirapan. Ang bahay ng kapatid ng aking ina o ng tita ko ay hindi naman kalakihan. Isa lang din po itong maliit na bahay na inuupahan niya. Kaya nang pumasok ang buong pamilya namin doon kasama ang lumalaking tiyan ni Mama, naging masikip ang espasyo. Pero sa panahong yun ay wala kaming karapatang magreklamo. Ang mahalaga ay may bubong kami sa itaas ng aming mga ulo at may pamilyang tumanggap sa amin. Naging mabuti naman sa amin ang aking tita noong una. Ibinabahagi niya kung ano ang meron siya. Pero alam din namin na nahihirapan siya dahil nadagdaga ng mga bibig na pakakainin niya sa loob ng bahay. Si Papa naman ay hindi tumitigil sa paghahanap ng kung ano ang mapagkakakitaan. Kung may mga maliliit na racket sa labas, kahit na anong klaseng pagtulong sa mga kakilala ay ginagawa niya. May raos lamang ang pambili ng bigas at ulam sa araw-araw. Ngunit ang tadhana ay parang may galit sa amin. Parang hindi sapat na nawalan kami ng kabuhayan, sinundan pa ito ng sunod-sunod na dagok na sumubok sa aming katatagan. Habang nakatira kami roon, biglang nagkasakit ang aking tita at hindi ito simpleng lagnat o ubo lamang. Pagkatapos ng ilang serye ng mga pagsusuri sa ospital, nalaman namin ang masakit na katotohanan. Meron siyang leukemia at nasa malubhang yugto na ito. Ang bahay na dati ay medyo may ingay ng pag-asa ay napalitan ng lungkot at amoy ng mga gamot. Ang pamilya ng tita ko ay naubos din ng pera sa pagpapagamot sa kanya. Kaya naman, kami naman na nakikitira lang ay walang magawa kundi ang tumulong sa pag-aalaga. Pinapanood namin kung paanong unti-unting manghina ang tita ko, kung paano siya mawalan ng buhok at kung paano siya unti-unting bawiin ng lakas. Noong September 2025 ay tuluyan na kaming naiwan ng aking tita. Pumanaw siya. Ang pagkawala niya ay isang napakalaking dagok sa amin. Hindi lang dahil nawalan si mama ng kapatid niya, kundi dahil nawalan din kami ng tanging takbuhan sa mga oras na yon. At dahil nangungupahan lang din ang aking tita, nang mawala siya hindi na rin kayang ituloy ng pamilya niya ang pagbabayad sa bahay. Dagdag pa dito, ang mga naiwang kamag-anak ay nag-decide na rin na magkanya-kanya dahil sa bigat ng iniwang bayarin at lungkot sa bahay na yon. Sa madaling salita ay pinalayas kami. Kailangan naming umalis dahil may ibang plano na ang may-ari para sa bahay at wala kaming kakayahang bayaran ng buong upa buwan-buwan. Doon ko naranasan ang maglakad sa kalsada na walang siguradong patutunguhan. Kasama ko sina Papa at Mama na karga ang aming bagong silang na bunso. Isang napakaliit na sanggol na walang kamalay-malay sa bagyong kinakaharap ng kanyang pamilya. Kasama rin namin ang aking mga kapatid, bitbit ang ilang pirasong bag at sako ng mga damit na natira sa amin. Nagpalakad-lakad kami
Nagtatanong sa mga may-ari ng mga apartment o kahit maliit na kwarto kung pwedeng makiusap. Boss, baka naman po pwedeng patuloyin niyo muna kami kahit na 1 buwan lang. Pakiusap ni Papa sa isang may-ari ng paupahan habang nakayuko at hawak ang kanyang lumang pitaka. Wala po kaming pambayad ngayon pero gagawa po ako ng paraan. May sanggol po kaming dala, baka pwedeng maawa na kayo. Sumagot ng may-ari pero malamig ang kanyang tinig. Pasensya na tatay, negosyo po ito, hindi charity. Kung papatuloyin ko kayo nang walang bayad, paano naman ang kita ko? Marami rin gustong umupa na may pera. Ilang pinto ang sinarado sa amin. Ilang beses kaming nakarinig ng pagtanggi. Hanggang sa may isang medyo naawang may-ari ng isang malit na kwarto ang pumayag na patuloyin kami pansamantala habang walang paunang bayad. Laking pasalamat namin noon. Akala namin ay makakahinga na kami kahit papaano. Pero lumipas lang ang ilang linggo, nagbago ang isip ng may-ari. Isang hapon habang nag-aalaga kami sa bunso namin, kumatok siya ng malakas sa pintuan. O lumipat na kayo ng matitirhan. Direktang sabi niya nang buksan ni Papa ang pinto. May nakita akong bagong uupa. Sila ay may kakayahang magbayad kaagad ng advance at deposit. Kesa naman hintayin ko pa kung kailan kayo magkakaroon ng pera. Doon na lang ako sa sigurado. Walang nagawa si na Mama at Papa kundi ang umiyak na naman habang nag-aayos ng mga gamit. Wala kaming kontrata, wala kaming pera at higit sa lahat ay wala kaming kapangyarihan para lumaban. Sa mga oras na yon ay naramdaman ko kung gaano kaliit ang tingin ng mundo sa mga taong walang pera. Para kaming mga basura na pwedeng ilipat at itapon kung saan-saan kapag nakasagabal na sa negosyo ng iba. Umalis kami doon na mas mabigat ang loob. Ang langit noon ay makulimlim, parang nakikisabay sa nararamdaman naming kawalan ng pag-asa. Habang naglalakad kami, iniisip ko kung saan kami matutulog sa gabi. At sa gilid ba ng kalsada? Sa ilalim ba ng tulay? Paano ang bunsong kapatid ko na iyak ng iyak dahil sa gutom at sa pagod? Sa gitna ng kadilimang ito ay biglang tumunog ang lumang cellphone ni Papa. May isang mensahe galing sa isang lumang kakilala. Isang mensahe na akala namin ay ang sagot ng Diyos sa aming mga panalangin. Ngunit yun pala ang magiging simula ng isang mas matinding impyerno. Ang nagpadala ng mensahe ay isang lumang kaibigan ni Papa. Itago natin siya sa pangalang Buwan. Si Buwan ay matagal nang kakilala ni Papa noong nagtatrabaho pa ito bilang chaplain. Balita namin galing siya sa isang pamilyang may kaya at maraming pag-aari sa Quezon City. Nang malaman ni Buwan ang kalagayan namin sa pamamagitan ng ilang karaniwang kakilala, nag-reach out siya kay Papa. Sinabi niya na handa siyang tumulong sa amin dahil malaki ang respeto niya sa aking ama at hindi niya masisikmura na makitang naghihirap ang pamilya ng isang taong naglingkod sa Diyos at sa kapwa. Padre, tawag niya kay Papa noon sa telepono. Dahil nakasanay na nilang tawagin ganito si Papa dahil sa dating trabaho nito. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili ninyo dyan sa Muntinlupa. May ancestral house kami rito sa QC. Malaki yun. Luma na pero maayos pa at pwedeng tirahan. Lumipat kayo rito, walang upa. Ang isipin niyo lang ay kung paano kayo makakabawi sa bahay. Tutulungan ko kayo. Nang marinig namin yon, parang may anghel na bumaba mula sa lupa. Umiyak si Mama sa tuwa, si Papa naman ay nagdasal kaagad para magpasalamat. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapalayas at pagtatago, may isang taong nagpakita ng totoong kabutihan sa amin. May isang taong handang magbukas ng pintuan ng walang hinihinging kapalit. Agad kaming lumipat sa QC at nang makarating kami sa sinasabing ancestral house, nakita namin na totoo ang sinasabi ni Buwan. Malaki ang bahay, kitang-kita na luma na ang arkitektura nito. Gawa sa mga lumang kahoy at semento, pero matatag pa rin. May kalakihan ang bakuran at may 2 palapag ito. Sinalubong kami ni Buwan ng may malawak na ngiti at mainit na yakap. Pinalipad niya ang lahat ng aming pag-aalinlangan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, Papa Dudut.
Dito kayo sa itaas, sabi niya habang itinuturo ang hagdanan. May 2 malaking kwarto dyan sa inyo na muna yan para komportable ang mga bata at ang bagong silang ninyong sanggol. Sa ibaba naman nakatira ang aking caregiver kasama ang pamilya nito. Sila ang nagbabantay dito sa bahay kaya huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Pumasok kami sa mga kwarto sa itaas, malaki nga, maayos at may sariling mga bintana. Kung saan ay pumapasok ang sariwang hangin. Sa unang ilang linggo ay parang bumalik ang lumang bahay namin. Nakakatulog kami ng mahimbing ng walang takot na may kakatok sa pintuan para palayasin kami. Nakakakain kami ng maayos dahil ang natitirang kaunting pera ni Papa ay nagagamit na namin para sa pagkain sa halip na sa renta. Si Papa naman ay palagi nagpapasalamat kay Buwan tuwing nagkikita sila o tuwing nagkakausap sa telepono. Buwan, hindi ko alam kung paano ka rerespetuhin at pasasalamatan. Ang sabi ni Papa, isang araw habang nagkakape sila sa balkonahe. Napakalaking tulong nito sa pamilya ko. Utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Ngumiti lang si Buwan at tinapik ang balikat ni Papa. Huwag mo nang isipin yun, Padre. Magkakaibigan tayo. Ano pa't naging magkaibigan tayo kung hindi tayo magtutulungan sa oras ng kagipitan? Nang mga panahong yon ay bilib na bilib ako kay Buwan. Para sa akin ay siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko bukod sa mga magulang ko. Akala ko ang mga tulad niya ay matatagpuan lamang sa mga teleserye o sa mga kwentong pambata. Isang bayani na dumating kapag talagang lugmok na ang bida. Pero hindi ko alam. Ang kabutihang yon ay may nakatagong presyo. Isang presyo na hindi namin kayang bayaran. At isang presyo na kapag tinanggihan mo ay may katumbas na malupit na parusa. Totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda habang tumatagal ang panahon. Doon mo lang makikita ang tunay na kulay ng tao. Ang mukha ng isang anghel ay mabilis palang mapalitan ang mukha ng isang demonyo kapag hindi na naibigay ang gusto nila. Papadudot nagsimulang magbago ang ihip ng hangin pagpasok ng 3 buwan namin sa bahay. Isang araw nalaman namin na may isang lalaking lumipat at nanirahan sa garahe ng ancestral house. Ang lalaking ito ay kapatid pala ni Buwan. Sa simula ay hindi naman siya pinapansin dahil tahimik lang naman siya sa ibaba. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin namin ang mga kakaibang ikinikilos niya. May mga balita din kaming naririnig mula sa mga kapitbahay na may hindi magandang reputasyon ng kapatid na ito ni Buwan. Sinasabing gumagamit daw ito ng ipinagbabawal na gamot at ang mas malala pa. Meron itong kinakaharap na mabigat na kaso sa korte. Isang kaso ng panghihipo sa isang minor de edad. Isang gabi pumunta si Buwan sa bahay pero hindi katulad ng dati na masayahin siya. Seryoso ang kanyang mukha at talatang may malalim na iniisip. Kinausap niya si Papa ng sarilinan sa sala sa itaas. Dahil manipis lang ang mga dingding ng lumang bahay, narinig ko ang kanilang usapan. Padre, kailangan ko ng tulong mo. Pabulong ngunit madiin ang boses ni Buwan. Tungkol ito sa kapatid ko. Alam mo namang may kaso siya sa korte ngayon. Ginigipit kami ng mga nagreklamo. Anong may tutulong ko, Buwan? Tanong ni Papa, handang mag-abot ng kamay sa abot ng kanyang makakaya sa malaking utang na loob namin sa kanya. Gusto ko sanang tumayo ka bilang testigo para sa kanya. Direktang sabi ni Buwan, kilala ka bilang dating chaplain. May mabigat na salita sa lipunan at sa korte. Kung sasabihin mo sa harapan ng korte na kilala mo ang kapatid ko bilang isang mabuting tao, nakasama mo siya sa mga gawaing pangsimbahan at imposibleng magawa niya ang ibinibintang sa kanya, mabilis na mababasura ang kaso. Kaunting salita lang mula sa iyo, Padre, maililigtas mo na ang kapatid ko. Natahimik ang buong paligid kahit ako na nakikinig lamang sa kabilang kwarto ay napatigil sa paghinga. Alam ko kung anong klaseng tao ang tatay ko.
Buong buhay niya ay naglingkod siya sa katotohanan at sa Diyos. Hindi kailanman nagbebenta ng prinsipyo si Papa. Kahit noong mga panahong gutom na kami. Narinig kong bumuntong hininga si Papa ng malalim. Buwan, alam mo kung gaano kita karespeto at kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa iyo sa pagpapatira sa amin dito. Pero ang hinihingi mo ay ang magsinungaling ako sa ilalim ng panunumpa sa korte. Hindi ko kilala ang kapatid mo at lalong hindi ako pwedeng magtakip sa isang seryosong paratang tulad ng panghihipo sa menor de edad. Lalo na kung wala akong alam sa katotohanan. Padre, pamilya ko ang nakataya rito. Medyo tumaas ang boses ni Buwan. Nawawala na ang kanyang formalidad. Isang pabor lang ang hinihingi ko sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilya mo. Kung hindi dahil sa akin ay nasaan ka ngayon? Nasa kalsada pa rin kayo. Nagpapalimos ng matitirhan. Masakit ang mga salitang yon, parang isang sampal sa mukha ni Papa. Pero nanatiling kalmado ang aking ama, bagamat may lungkot sa kanyang boses. Buwan, tatalawin kong utang na loob ang tulong mo habang buhay. Kung pera o ibang klaseng tulong na malinis ang kailangan mo ay gagawin ko. Kapag nakaluwag ako, pero hindi ko kayang magsinungaling sa korte. Hindi ko kayang sirain ang prinsipyo ko at ang takot ko sa Diyos. Tumayo si Buwan ng marahas. Narinig ko ang kalabog ng upuan. Sige padre, sabi mo eh. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ang prinsipyo mo. Umalis na si Buwan ng gabing yon, napadabog na sinarado ang pintuan. Mula sa bintana ay nakita ko ang galit sa mukha niya habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Pagalis niya ay lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Papa na nakaupo. Nakahawak sa kanyang ulo at umiiyak ng tahimik. Nilapitan siya ni Mama at niyakap. Walang nagsasalita sa amin. Pero alam naming lahat na ang tinanggihan ni Papa ay hindi lang isang simpleng pabor. Tinanggihan niya ang amo ng bahay na kinakatirikan namin. At doon opisyal na nagtapos ang aming maikling panahon ng kapayapaan. Nagsimula ang totoong impyerno sa ilalim ng pamamahala ni Buwan. Hindi nagtagal ang paghihintay namin sa kung ano ang gagawin nila sa amin. Kinabukasan pa lamang pagkatapos ng pag-uusap na yon. Naramdaman na namin ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa ibaba. Ang mag-asawang caregiver na dati ay ngumingiti at bumabate sa amin tuwing dumadaan kami. Ngayon ay para mga tuod na may matatalas na mga tingin. Isang gabi may naganap na pagtitipon sa ibaba ng bahay. Karawanatan ng isa sa mga kapamilya ng caregiver. Maraming tao, may tugtugan at may inuman. Kami naman ay nanatili lamang sa itaas dahil hindi naman kami inimbitahan at alam namin ang aming lugar bilang mga nakikitira lamang. Habang nagiinuman sila sa ibaba ay naging maingay ang paligid. Dahil gawa sa lumang kahoy ang sahig ng itaas na nagsisilbing kisame ng ibaba. Malinaw na malinaw naming naririnig ang kanilang mga usapan. Lalo na kapag lumalalim na ang gabi at lasing na ang mga ito. Narinig kong nagsalita ang kapatid ng caregiver ng malakas. Halatang nagpapasikat sa mga kainuman. Dapat dyan sa mga nakatira sa itaas. Palayasin na lang. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Para kami na lang ang tumira sa 2 kwartong yan sa itaas. Mas maluwag pa para sa pamilya natin. Palamunin lang naman ang mga yan dito. Wala namang ibinabayad. Narinig ko ang boses ni Buwan. Nandun pala siya, nakikipag-inuman sa kanila. Inaasahan ko kahit papaano bilang lumang kaibigan ni Papa ay sasawayin niya ang nagsasalita. O kahit man lang magpakita ng kaunting respeto sa aking ama. Pero walang sagot si Buwan. Tahimik lamang siya na parang sumasang-ayon sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga tauhan. Ang katahimikan na yon ang pinakamalinaw na hudyat na binigyan na niya ng lisensya ang mga tao sa ibaba na gawin ang kahit na anong gusto nilang gawin sa amin. At hindi nga sila nag-aksaya ng panahon.
Kinabukasan naranasan namin ang unang direktang pag-atake. Ang ancestral house ay may malaking istruktura. Ngunit meron lamang itong iisang banyo o CR para sa buong bahay. At ito ay matatagpuan sa unang palapag sa teritoryo ng mga caregiver. Nang umagang iyon, buwaba ang kapatid ko para umihi at gumamit ng banyo, pero laking gulat niya nang hawakan niya ang doorknob. Nakalak ito mula sa labas gamit ang isang padlock. Narinig ng caregiver na may tao sa labas ng banyo kaya lumabas ito mula sa kanilang kwarto. Simula ngayon, hindi niyo na pwedeng gamitin ang banyong ito. Matigas at walang emosyong, sabi ng babaeng caregiver. Nasa amin ang susi. May utos sa amin na huwag kayong papasukin dito. Nakiusap si mama nang malaman niya ito. Buwaba siya, bitbit ang aming bunso at hinarap ang caregiver. Ate, baka naman po pwedeng makiusap. Malumanay na sabi ni mama. Pinipigilan ang sarili na maging emosyonal. Kahit para na lang sa mga bata, mahirap kung walang banyo. Malilinis naman kaming tao, alam niyo yan. Ako pa nga ang kusang naglilinis ng banyong ito araw-araw para hindi na kayo mahirapan. Tinalikuran lamang kami ng caregiver. Utos ni Boss Buwan yan. Kung may reklamo kayo sa kanya, siyang kausapin nyo. Pero hanggat walang utos, sarado ang banyong ito para sa inyo. Doon ko naramdaman ng isang matinding hiya at galit na sabay na sumabog sa dibdib ko. Paano nila magagawa yon? Ang paggamit ng banyo ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Pero ipinagkait nila sa amin na parang hindi kami mga tao. Dahil wala kaming choice at hindi naman pwedeng pigilan ang tawag ng kalikasan. Napilitan kaming gumawa ng paraan na hindi ko akalaing mararanasan ko sa buong buhay ko. Bumili si Papa ng arenola. Doon kami umiihi lahat sa itaas at kapag may dudumi sa amin, naglalagay kami ng plastic bag sa loob ng arenola o isang lalagyan. Doon kami gagawa ng dumi. Bago ito itatali ng mahigpit at palihim na ibababa para itapon sa basurahan sa labas. Naiiyak ako tuwing naaalala ko ang tagpong yon. 18 taong gulang ako, isang babae na lumaki sa maayos na buhay. Pero narito ako ngayon sa isang madilim na kwarto, nagtsatsagang dumumi sa plastic. Nararamdaman ko ang pagkawala ng aking dignidad bilang isang tao. Sa bawat araw na lumilipas sa bahay na yon, ang bawat akbang pababa ng hagdanan para itapon ang aming basura ay puno ng takot na baka makita kami ng mga caregiver at asarin o pagtawanan. Ngunit akala namin ayun na ang pinakamalalang gagawin nila para pilitin kaming umalis. Hindi pa pala. Ang kawalan ng banyo ay panimula pa lamang ng kanilang unti-unting pagpiga sa aming pamilya. Isang hapon habang nag-aaral ako gamit ang natitirang liwanag mula sa bintana, biglang namatay ang electric fan sa aming kwarto. Kasunod noon ay ang pagkawala ng ilaw. Noong una akala ko ay may simpleng power outage o brownout lamang sa buong barangay. Lumapit ako sa bintana para tignan ang mga kapitbahay pero nakita ko na umaandar ang mga appliances nila at bukas ang mga ilaw sa tapat ng kalsada. Buwaba ang aking kapatid para tignan ang main switch ng kuryente. Nakita niya ang lalaking caregiver na nakatayo malapit sa circuit breaker. May hawak na screwdriver at may ngising nakakaloko sa mukha nito. May sira ang linya sa itaas. Sabi ng caregiver, hindi man lang tumingin ng diretso sa kapatid ko. Kailangan putulin muna ang kuryente dyan para hindi magkasunog. Matatagalan bago maayos ito. Walang budget para sa electrician. Alam naming pagsisinungaling lamang yon. Pagkatapos ng kuryente, sinunod naman nila ang linya ng tubig sa itaas. Pinatay nila ang valve na nagpapadala ng tubig sa aming palapag. Sa isang iglap, ang 2 kwarto namin sa itaas ay naging parang isang abandonadong bodega. Walang ilaw, walang tubig at walang ventilasyon. Ang unang gabi na walang kuryente ang isa sa mga pinakamahirap na gabi sa buhay ko. Ang buwan ng taong yon ay napakainit. Ang ancestral house
dahil gawa sa lumang kahoy at may mahabang kisame sa ilang bahagi, ay mabilis uminit kapag walang hangin na umiikot. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kalagayan ng aming bunsong kapatid. 3 buwan pa lamang siya noon, isang napakaliit na sanggol na walang kamalay-malay. Isang inosenteng apektado sa lahat ng ito. At dahil nga sa tindi ng init sa loob ng kwarto ay hindi siya makatulog. Gabi-gabi siyang umiiyak. Isang iyak na puno ng paghihirap at pagod. Ang balat niya ay nagsisimulang magpula-pula dahil sa bungang araw. Kami namang pamilya niya nakapaligid sa kanya sa gitna ng kabuuang dilim. Walang ibang ilaw kundi ang kaunting sinag mula sa buwan sa labas ng bintana. Hawak-hawak namin ang mga lumang pamaypay at karton. Salit-salit kaming nagpapaypay sa kanya para lamang mabawasan ang init na dumadapo sa maliit niyang katawan. Ang mga kamay ko ay nangangawit na, ang pawis ko ay tumutulo na sa aking mga mata. Pero hindi ako pwedeng tumigil dahil sa sandaling tumigil ako sa pagpapaypay. Muling iiyak ang aking kapatid. Habang nagpapaypay ako sa dilim ay naririnig ko ang tunog mula sa ibaba ng bahay. Ang mga kwarto ng mga caregiver at ang kwarto kung saan minsan natutulog si Buwan ay nilagyan nila ng aircon. Malinaw kong naririnig ang ugong ng kompresor ng aircon mula sa ibaba. Nararamdaman ko sa isipan ko kung gaano kalamig ang hangin na tinatamasa nila. Habang kami naman sa itaas ay unti-unting niluluto sa sarili naming pawis. Minsan ay napapatingin ako sa kisame at naiisip ko na paano nakakayang matulog ng mahimbing na mga taong ito? Paano mo natitiis na marinig ang iyak ng isang 3 buwang sanggol gabi-gabi habang ikaw ay natutulog sa malamig at di aircon na kwarto dahil lamang sa galit at paghihigante? May puso ba ang mga ito? Doon ko napatunayan na tama ang sinabi ni Mama sa amin noon. Erica, may mga taong mukhang tao lang ang itsura. May 2 mata, may 2 kamay, pero ang puso nila ay mas masahol pa sa hayop. Si Papa naman ay lalong nanghina. Ang isang lalaki na dating chaplain na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga pasyenteng nag-aagaw buhay sa ospital ay nakikita ko na ngayong walang magawa. Ang pinakamasakit sa isang ama ay ang makitang nahihirapan ang kanyang pamilya nang wala siyang kapangyarihang baguhin ito kaagad. Ilang beses kong nahuli si Papa na nakatitig sa kawalan ng dilim. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Patawarin niyo ako mga anak. Madalas niyang sabihin sa amin sa gabi habang nagpapaypay kami. Patawarin niyo si Papa kung wala akong maibigay na mas maayos na buhay ngayon. Kung pinagbigyan ko lang sana ang gusto nila. Huwag mong sabihin yan pa, sagot ko naman habang pinipigilan ang sarili kong maiyak. Tamang ginawa mo. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang tama para lamang sa pansamantalang ginhawa. Pero kahit na anong tatag ng salita ko, ang katotohanan ay unti-unting ginigiba ang sitwasyon. Gutom, puyat, init, at ang patuloy na psikolohikal na pagpapahirap ng mga tao sa ibaba ang naging pang-araw-araw naming almusal. Ang akala ko ay yun na ang sukdulan ng kalupitan na pwede nilang gawin sa amin. Pero may mas matindi pa pala plano ang tadhana para subukin kung hanggang saan ang kaya naming tiisin bago kami tuluyang mabasag. Isang umaga, Papa Dudut, habang gising ang lahat dahil sa gutom, nakarinig kami ng sunod-sunod na tunog ng notification sa lumang cellphone ni Papa. Pagbukas niya, nakita namin ang isang mahabang mensahe galing kay Buwan. Hindi lang ito simpleng mensahe ng galit. Ito ay isang seryosong akusasyon. Sinasabi roon na ang kapatid kong lalaki ang sumunod sa akin na 16 na taong gulang pa lamang ay isang magnanakaw. May kalakip pa itong mga malalabong screenshot galing daw sa isang CCTV camera malapit sa labas ng bakuran. Kasunod ng mensahe na yon, narinig namin ang malalakas na boses ng mag-asawang caregiver mula sa ibaba ng hagdanan.
Hindi sila umakyat pero sumisigaw sila para marinig ng buong bahay at ng mga kapitbahay. Lumabas nga kayo dyan. Ang kakapal na mukha ninyo. Pinatira na nga kayo rito. Magnanakaw pa pala ang anak ninyo. Sigaw ng lalaking caregiver. Mga magnanakaw na naghihirap. Kaya pala hindi kayo umaasenso dahil sa mga gawain ninyo. Sinundan pa ito ng pananakot mula sa asawa niya. Hoy, yung may-ari ng bag na ninakaw ng anak mo, galit na galit. May-ari daw yon ng malaking negosyo at may mga tauhang may baril. Baka kapag nakita ang anak mo sa labas ay barilin na lamang yan sa ulo. Mabuti pang magtago na yan o umalis na kayo rito bago pa kayo madamay lahat. Ang mga salitang yon ay parang mga saksak sa amin. Natakot kami ng matindi. Si mama ay biglang napaupo at niyakap ang bunso namin. Habang ang kapatid ko naman na tinutukoy nila ay biglang namutla at nagsimulang manginig ang buong katawan. Nilapitan ni Papa ang kapatid ko, hawak ang magkabilang balikat nito. Tinanong niya ito ng may mahinahong boses, ngunit may seryosong tingin. Anak, magtapat ka sa akin, sabi ni Papa. Ano ang totoong nangyari? Magnanakaw ka ba talaga? Kinuha mo ba ang sinasabi nilang bag? Doon na bumuhos ang iyak ng kapatid ko. Lumuhod siya sa harapan ni Papa at ni Mama. Basang-basa ang muka sa luha at halos hindi makapagsalita dahil sa sobrang paghikbi. Patawad po, umiiyak na sabi ng kapatid ko. Patawarin niyo po ako, kinuha ko po yung pera. Pero hindi ko po ninakaw sa loob ng bahay o sa tao. Napulot ko po yung bag sa may kalsada malapit sa pilahan ng tricycle. Ikinuwento niya ang buong nangyari ng nakarang araw. Naglalakad daw siya para maghanap ng pwedeng pagkakitaan o matutulungan nang makita niya ang isang bag na naiwan sa isang tabi. At dahil nga sa walang tao sa paligid, binuksan niya ito at nakita ang laman, 1,300 piso. Sinabi niya sa amin habang humahagulhol. Pa, gutom na po tayo. Ilang araw na po tayong walang maayos na ulam. Nakikita ko si Bunso na umiiyak at walang gata si Mama. Nakikita ko kayo na hindi kumakain para lamang may makain kami. Kaya nung nakita ko yung pera, ang pumasok lang sa isipan ko ay makakabili na ako ng pagkain natin. Napatahimik kaming lahat. Naalala ko bigla ang nangyari noong nakarang araw. Umuwi ang kapatid ko na may dalang malaking supot ng pagkain. May kanin, may ulam at may kasama pang ilang pirasong tinapay. May dala din siyang isang lumang jacket na galing sa ukay-ukay na ibinigay niya sa akin dahil alam niyang nilalamig ako minsan sa madaling araw kapag umuulan. Tuwang-tuwa kami noon. Sabay-sabay kaming kumakain sa ibabaw ng sahig sa dilim. Tinanong siya ni Mama kung saan galing ang pera at ang sabi niya ay tinulungan lang daw niya ang magulang ng isa niyang kaibigan sa pagbubuhat ng mga paninda kaya binigyan siya ng pabuya. Masaya kaming natulog ng gabing yon dahil sa wakas napuno ang mga tiyan namin. Hindi namin alam na ang pagkain yon na nagbigay sa amin ng panandaliang ligaya ay galing pala sa isang maling desisyon na itinulak ng matinding sikmura. Hindi ako nagalit sa kapatid ko. Wala sa amin ang nagalit sa kanya. Paano mo re-resolbahin ang galit kung alam mo ang motibo ng kanyang pagkakamali ay dahil sa pagmamahal sa pamilya at sa tindi ng gutom. Ang kahirapan kapag talagang sagad na sa buto ay may kakayahang itulak ang isang mabuting bata na gumawa ng bagay na hindi naman niya ugali. Hindi siya magnanakaw sa puso. Isa lamang siyang gutom na bata na gustong isalba ang kanyang pamilya. Nasaan ang bag ngayon? Tanong ni Mama habang pinupunasan ang kanyang sariling luha. Itinapon ko po sa may talahiban sa likod pagkatapos kong kunin ang pera. Sagot ng kapatid ko. Agad na tumayo sina Mama at Papa kahit madilim at may takot sa mga caregivers sa ibaba. Bumaba sila para hanapin ang bag.
Kasama ko silang naghanap gamit ang liwanag ng buwan hanggang sa makita ni Mama ang bag sa ilalim ng mga makakapal na damo. Binuksan ni Mama ang bag, wala na ang pera pero nandun pa ang ilang mga papeles at isang identification card ng may-ari. Nakasulat doon ang pangalan at ang address ng isang mag-asawa na nakatira din sa hindi kalayuang subdivision. Hindi natin ito pwedeng itago. Matigas na sabi ni Papa. Kahit anong mangyari, kailangang ibalik natin ito at harapin ng may-ari. Pumunta tayo sa barangay. Kinaumagahan, maagang naglakad sina Papa at Mama at ang aking kapatid papunta sa pinakamalapit na barangay hall. Isinama rin nila ang bag at ang ID. Ako naman ay naiwan sa bahay para magbantay sa bunso namin. Habang naghihintay ako, ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko sa sobrang kaba. Iniisip ko kung ano ang mangyayari. Ipapakulong ba ang kapatid ko? Bubugbugin pa siya ng mga pulis? Tutuparin ba ng mga caregiver ang banta nila na may darating na mga taong may baril? Samantala sa barangay hall, nandun na pala ang mag-asawang may-ari ng bag. Nagreklamo na rin sila tungkol sa pagkawala ng kanilang gamit. Nang pumasok sina Papa kasama ang kapatid ko na nakayuko at umiiyak, tumahimik ang buong paligid. Inasahan umano ng kapatid ko na sisigawan siya, mumurahin o baka sampalin ang mga taong nawala ng pera. Inasahan ni Papa na mapapahiya ang buong pangalan niya bilang dating chaplain sa harapan ng mga opisyal ng barangay. Nilapag ni Papa ang bag sa lamesa. Magandang araw po. Kami po ang pamilya ng batang nakapulot ng bag ninyo. Nandito po kami para i-admit na kinuha niya ang pera sa loob at handa po kaming harapin ang kahit na anong parusa o gumawa ng paraan para mabayaran ang halaga kahit unti-unti. Tumingin ang may-ari ng bag, isang may edad ng mag-asawa na may maayos na pananamit. Tumingin sila sa kapatid ko na nanginginig sa takot. Tumingin ang may-ari ng bag, isang may edad ng mag-asawa na may maayos na pananamit. Tumingin sila sa kapatid ko na nanginginig na sa takot. Tapos ay tumingin sila kay Mama at kay Papa na halatang pagod at gulanet ang suot na barong na luma. Sa halip na sumigaw, ang babaeng may-ari ng bag ay tumayo at lumapit sa kapatid ko. Hinawakan niya ang kamay nito. Bakit mo kinuha ang pera, Irog? Malumanay ang kanyang boses at walang bakas ng galit. Sumagot ang kapatid ko sa pagitan ng kanyang paghikbi. Patawad po, ma'am. Gutom na po kami sa bahay. Wala na pong makain ang mga kapatid ko. Pambili lang po ng pagkain. Natahimik ang mag-asawang may-ari. Tumingin sila sa isa't isa at pagkatapos ay tumingin sa mga opisyal ng barangay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaking may-ari. Huwag ka nang umiyak, Irog, sabi ng babae habang pinupunasan ng luha ng kapatid ko gamit ang sarili niyang panyo. Hindi kami galit sa iyo. Alam namin ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ka namin ipapakulong at hindi ka namin sasaktan. Humarap ang mag-asawa kina Papa. Katunayan ay hindi naman talaga kami magreklamo para magpakulong. Ang habol lang namin ay ang mga ID at mahalagang dokumento sa loob ng bag na mahirap palitan. Ang perang 1,300 ay maliit na bagay yon kumpara sa buhay at kinabukasan ng isang bata. Tumingin ang lalaking may-ari sa jacket na isuot ng kapatid ko. Ang jacket na binili niya galing sa ukay-ukay gamit ang perang napulot niya. Ngumiti ang lalaki. Yung jacket na yan bagay sa iyo, sabi ng lalaki nang may ngiti sa mga mata. Ingatan mo yan. Isipin mo na lang na remembrance yan na may mag-asawa sa iyo. Pero tandaan mo ito, Irog, sa susunod na makakita ka ng hindi mo pag-aari ay huwag mong kukunin. Mas mabuti pang humingi ng tulong ng diretsyo kaysa gumawa ng bagay na pwedeng magpahamak sa iyo. Doon na tuluyang napaiyak si Mama at si Papa. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang matinding emosyon ng pasasalamat at lunas. Ang mga taong walang obligasyon sa amin, ang mga taong biktima ng pagkakamali ng kapatid ko,
Sila pang nagpakita ng pinakamalalim na habag at pag-unawa. Sila pang nag-abot ng panyo para patuyuin ang luha ng aking kapatid. Habang ang mga taong tinuring naming kaibigan, ang mga taong pinagkatiwalaan namin at pinangakuan kaming tutulungan na makaahon sa kahirapan ay sila pang unang dumurog sa aming pagkatao at nagbansag sa amin na mga basura. Nang makauwi sila sa bahay at ikinuwento sa akin ang mga nangyari, hindi ko na napigilang umiyak ng malakas sa loob ng aming madilim na kwarto. Doon ko nakita kung gaano kamaligtad ang mundo. Kung sino pa ang inaasahan mong magiging silong mo sa bagyo ay sila pang magiging dahilan kung bakit ka mas lalong mababasa at lalamigin. Ang pangyayaring yon sa barangay ang naging huling hudyat para sa aming pamilya na hindi na kami pwedeng manatili sa ancestral house kahit na isang araw pa. Ang lugar na yon ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isang laso na unti-unting pumapatay sa aming dignidad at kalusugan. Kinausap kami ni Papa ng gabing yon gamit ang isang maliit na kandila na itinago namin para may kaunting liwanag. Mag-impake kayo ng lahat ng kaya nating dalhin. Seryoso ang sabi ni Papa. Alis tayo dito bukas ng madaling araw. Kahit saan tayo mapadpad, kahit saang sulok ng Maynila basta magkakasama tayo. Hindi tayo mamamatay sa gutom. Mas mabuti nang matulog sa labas ng may malinis na konsensya at payapang isipan kaysa manatili sa bahay na ito na parang mga hayop na ikinulong sa dilim. Lahat kami ay nag-ayos ng gamit ng tahimik. Wala kaming ingay na ginawa para hindi mahalata ng mga tao sa ibaba. Sa bawat damit na itinutupi ko, nararamdaman ko ang pag-alis ng isang mabigat na tinik sa aking dibdib. Handa akong harapin ang kahit na anong hirap sa labas. Wag lang ang makita ang ngisi ng mga caregiver at ang kawalan ng puso ni Buwan. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw habang tulog pa ang buong paligid at madilim pa ang kalasada, dahan-dahan kaming buwaba ng hagdanan, bitbit ang aming sako at bag. Hawak ni Mama ang natutulog naming bunso at maingat naming binuksan ang gate ng bakuran. Bago ako tuluyang lumabas, lumingon muna ako sa ancestral house. Tiningnan ko ang bintana ng kwarto. Ang kwartong naging saksi sa aming mga gabi ng pag-iyak sa init, sa pagkitiis sa arinola at sa pagkakapit-kapit sa dilim. Tiningnan ko din ang ibaba kung saan ay tahimik ang kompresor ng aircon dahil malamig pa ang oras. Naisip ko si Buwan. Naisip ko kung paano niya nagawang sirain ang isang lumang pagkakaibigan dahil lamang sa isang maling kahilingan at tinanggihan ng aking ama. Doon ko napatunayan ang isang malaking katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng nagbibigay ng tulong ay may mabuting puso. Minsan ay may mga taong tutulong lamang para iparamdam sa iyo na may utang na loob ka sa kanila habang buhay. Isang utang na loob na gagamitin nilang tungtungan para kontrolin ang buhay mo at pasunurin ka sa mga maitim nilang kagustuhan. Umarap ako sa kalsada at hindi na lumingon pang muli. Naglakad kami patungo sa sakayan ng jeep. Sumabay sa mga unang manggagawa na gumigising para sa kanilang mga paghahanap buhay. Napadpad kami sa isang maliit na komunidad sa Maynila. Sa tulong ng ilang mga kakilala ni Papa sa simbahan na muli niyang nakontak pagkatapos naming makaalis sa isolation na yon. Nakahanap kami ng isang maliit na kwarto. Maliit lang talaga. Pero may sariling banyo, may kuryente at higit sa lahat ay may sariling susi na kami ang humahawak. Hindi na namin kailangang makiusap para umihi at hindi na namin kailangang matakot na may mga papatay ng ilaw sa amin kapag hindi namin napagbigyan ang kanilang kagustuhan. Nagsimula akong maghanap ng trabaho. Kahit na 18 taong gulang pa lamang ako. Pumasok ako bilang isang service crew at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan para makatulong sa mga gastusin nila Papa at Mama. Ang kapatid ko naman ay nakapulot ng bag ay bumalik na rin sa pag-aaral. Mas masipag na ngayon at laging nag-iingat sa bawat hakbang niya. Ang aming bunso ay lumalaki na ring malusog. Hindi na umiiyak sa init dahil may maayos na kaming electric fan na umaandar gabi-gabi. Papa Dudut, hanggang ngayon,
Kapag naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila sa gabi at nakakakita ako ng mga lumang bahay na walang ilaw, bigla pa rin bumabalik sa akin ang trauma ng mga gabing yon sa Quezon City. Nararamdaman ko pa rin ang takot at hiya ng paggamit ng plastic para sa dumi at ang panginginig ng katawan ko tuwing naririnig ko ang sigaw ng mga caregiver na tinatawag kaming magnanakaw na naghihirap. May mga gabi pa rin na nagigising ako na may malamig na pawis na parang naririnig ko pa rin ang iyak ng bunsong kapatid ko. Sa gitna ng matinding init, ang sugat na iniwan ng karanasang yon ay malalim. Mas malalim pa sa kahit na anong sugat na dulot ng pisikal na aksidente. Dahil ang sugat na yon ay galing sa pagkabigo ng tiwala. Galing sa katotohanan na ang taong akala mo ay magliligtas sa iyo ay siya palang magiging taong sisira at titingin sa iyo paibaba sa pinakamadilim na parte ng buhay mo. Pero sa kabila ng lahat ng trauma at sakit na dala-dala ko, may isang bagay akong natutunan na pilit kong isinasabuhay sa araw-araw. Hindi dapat nating hayaang lamunin ng galit ang ating mga puso. Madaling magalit, oo, madaling magtanim ng pait sa dibdib at sabihing masama ang buong mundo dahil lamang sa ginawa ni Buwan at ng kanyang mga caregiver. Pwede akong maging isang taong puno ng puot na walang pinagkakatiwalaan at laging galit sa kapwa. Ngunit tuwing papasok ang galit na yon sa isipan ko, laging pinapaalala ng puso ko ang mukha ng mag-asawang may-ari ng bag sa barangay hall, ang kanilang ngiti, ang kanilang panyo na ipinahid sa luha ng kapatid ko, at ang kanilang mga salita ng pag-unawa ang nagiging panangga ng nararamdaman ko laban sa puot. Mga karanasang ikinuwento sa akin ng aking mga magulang na may mga tao palang katulad nila. Iniisip ko na lamang kung may mga taong katulad ni Buwan na kayang manakit ng walang awa, kahit pa may pinagsamahan ay meron din na mga estranghero. Mga taong hindi mo kadugo, hindi mo kakilala at walang obligasyong intindihin ka, na handang magpakita ng totoong pagmamahal at habag sa oras na nalulugmok ka na. Ang mundo ay hindi lang binubuo ng mga madidilim na ancestral house at mga padlock na banyo. Binubuo din po ito ng mga barangay hall kung saan ay may mga taong marunong magpatawad at mga maliliit na kwarto sa Maynila kung saan ay malaya kang makakahinga kasama ang pamilya mo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy kaming lumalaban sa hamon ng buhay. Hindi pa rin kami mayaman at marami pa rin kaming bayarin buwan-buwan. Pero sa tuwing magsasama-sama kaming kumain sa gabi, sa ilalim ng bukas ng ilaw at may malamig na hangin mula sa aming electric fan, alam kong nakaraos na kami sa pinakamadilim na bahagi ng aming kwento. Ito ang aking kwento, Papa Dudut. Isang kwento ng pagbagsak ng kalupitan ng mga taong pinagkatiwalaan. Pero higit sa lahat ay isang kwento ng pagbangon at ng pag-asang may kabutihan pa ring natitira sa mundo. Basta wag lang nating hahayaang mamatay ang liwanag sa loob ng ating sariling mga puso. Maraming salamat po sa pagpapahintulot na maibahagi ko ito at sana po ay magsilbi po itong aral sa lahat ng mga nakikinig. Ang kwento ni Erica ay isang napakatindi at emosyonal na salaysay ng pagpapakita ng totoong mukha ng buhay. Kung paano ang isang iglap ng krisis ay kayang magpabagsak sa isang maayos na pamilya at kung paanong nagiging mas malupit ang kahirapan kapag hinaluan po ito ng kawalan ng puso ng kapwa. Napakasakit isipin na ang mga taong itinuring nilang kanlungan at takbuhan ang siya pang nag-iwan ng pinakamalalim na trauma sa pamamagitan ng hindi makataong pagtrato tulad ng pagkakait ng banyo at kuryente sa isang pamilyang may sanggol. Gayunpaman, ang kwento ay may napakagandang balanse
Dahil sa kabila ng rurok ng kalupitan, ninabuan na ipinakita ng tadhana na may kabutihan pa rin sa mundo sa pamamagitan ng mag-asawang estranghero. Hinahangaan ko ang katatagan ng kanilang pamilya, partikular ang kanyang ama na pinili ang mamuhay sa hirap at dilim. Huwag lamang bitawan ang kanyang pangako, prinsipyo at takot sa Diyos. At si Erica na nasa edad ng 18 ay buong pusong pumasan sa responsibilidad na tumulong sa pagtataguyod ng kanilang bagong simula. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ay ang katotohanang hindi lahat na nag-aabot ng tulong ay may malinis na tapat na intensyon. May mga taong nagbibigay ng pabor hindi dahil sa bukas palad sila, kundi dahil gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan at utang na loob na gagamitin nilang sandata para kontrolin at pasunurin ang kapwa sa kanilang pansariling interes. Itinuturo din ang kwento na ang mga matinding kahirapan at gutom ay kayang magtulak sa isang mabuting tao na magkaroon ng kasalanan. Tulad ng ginawa ng kanyang kapatid, ngunit ang pagkakamaling ito ay hindi dapat maging basihan upang husgahan ang buong pagkatao ng isang nagigipit. Higit sa lahat, ang kwento ay nag-iwan ng aral na sa kabila ng mga sugat at tromang natamo natin mula sa mga taong pinagkatiwalaan natin, hindi natin dapat hayaang lamunin ng puot at galit ang ating mga puso. Kailangan nating tandaan na may mga tao pa rin na may mabubuting puso na handang umunawa, kahit na hindi natin sila kadugo. Ang maipapayo ko lang kay Erica ay ang patuloy mong pagpupursige na maging proud sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Dahil ang pagpili sa dangal at katotohanan kaysa sa huwad na ginhawa ay isang katangiang hindi nababali ng salapi. Huwag niyang bibitawan ang tapang na ipinakita niya ngayon sa Maynila at gamitin niya ang kanyang mga pinagdaanang trauma bilang gasolina upang magsumikap. Ngunit huwag niyang kakalimutang bigyan ang sarili niya ng panahon na maghilom mula sa sakit ng nakaraan. Ipagpatuloy niya ang paghawak sa aral na may mabubuti pang tao sa mundo. Huwag matakot na muling magtiwala, ngunit maging mas matalino na sa pagpili ng mga taong papapasukin sa kanilang buhay. At laging tandaan na ang kanilang kasalukuyang kwarto sa Maynila, gaano man ito kaliit, ay isang patunay na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa nang walang tinatapakang tao. At lagi nilang tatandaan na ang kanilang kasalukuyang kwarto sa Maynila, gaano mang kaliit, ay isang patunay na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa nang walang tinatanawang utang na loob na sumisira sa kanilang dignidad. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po